Oh, pigilan niyo ako, pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Tila ganyan yung asta ni Coach Steve Kerr dito sa fourth quarter ng laban nila kontra sa Clippers. Paano ba naman? Napakaganda nung cut ni GP2 rito, sabay matatapa lang siya ni John Collins. Diyan po talaga nag-ugat ang galit ni Coach Kerr sa mga ref, no? Kasi sa replay, boom! Nauna pang tumama yung bola sa board bago pa matapal nung kamay ni Collins to. Alam ko majority sa inyo alam na to, pero sa mga hindi po nakakaalam, goaltending dapat ang tawag dito. I-cite natin ang rules ng NBA. Sabi rito sa rule number 11, section 1C. A player shall not, during a field goal attempt, touch a ball which has a chance to score after it has touched any part of the backboard above ring level, whether the ball is considered on its upward or downward flight. Sa Tagalog, ganyan nga yung example natin. Pag tumama na yung bola sa board, bawal mo na hawakan yung bola. Mapa-opensa o depensa ka man. Kung hahawakan mo yan, goaltending ang tawag kasi may chance pa to na pumasok eh. Siyempre kung ikaw yung depensa tapos ginawa mo yon, counted. Pero kung ikaw naman yung opensa tapos ginawa mo rin yon, not counted naman. Kaya klarong-klaro sa dalawang mata na goaltending tong ginawa ni John Collins, yun nga lang, no call po ang ginawa ng mga referee. Kaya nagalit si Kerr. Akala nyo yun lang yon, meron pa tayong nakitang iba pa, idol. Ito hindi mo naman din mapapansin kung hindi mo exactly titignan talaga. Para sa akin, travel tong ginawa ni Dunn. Pero let me know kung ano masasabi nyo. Kasi nung umatake nga siya, nag-spin siya rito sabay pinick up ang dribble niya. Kita naman din na pumeke na siya. And itong right foot po, yung ginawa niya dyan na pivot foot. At alam nyo naman, kung ito yung pivot foot mo, bawal mo na yan iangat sabay ibababa rin at the same time. Bawal mo ring iside yan. Kung iaangat mo yan, dapat tinitira mo na yung bola nun or pinapasa na. And tignan nyo yung nangyari kay Dunn. Inangat niya at literal na nagpalit siya ng pivot. Ginawa niyang pivot foot tong left foot naman niya. Maaaring argument dito na off 2 feet siya naglanding, so pwede pa siyang mamili ng gagawin niyang pivot foot, pero I disagree. Kasi tignan nyo, nakaplanta na tong kanang paa niya kasi sliding pa tong kaliwang paa. Kita pa nga yung outsole nung sapatos niya eh. So paano natin masasabi na 2 feet ang ginawa niyang landing kung pinapaboran at pinaplanta na niya yung isa niyang paa, di ba? Kaya ito talaga para sa akin yung pivot foot na pinili niya. Tapos pinalitan na lang din niya na dapat ay travel din. Pero to be fair mga idol, hindi naman lahat ng calls or no calls taliwas sa Warriors. Tulad dito na nung tinatao ni Steph si Sanders, nakaramdam to ng contact kay Steph tapos sumesting siya na magpasabit. Do kita natin dito na si Sanders po ang nag-initiate talaga ng contact at ibinaon pa yung balikat. Pero sa akto niya dyan ay syempre pwedeng pituhan po ng ref ng foul tong si Steph kahit na sabihin nating hindi talaga, di ba? That's why nakaganyang postura na lang din si Curry kasi alam niyang wala rin siyang ginagawang illegal dyan ni hindi nga siya sumundot. So ginawang no call to ng mga ref instead na foul kay Curry, pero kung pinituhan nga yan, edi napaaga yung pag-graduate niya. Edi hindi rin sila nakapag-comeback. Dito rin mga idol, kahit hindi pa naaangat ni Collins yung bola may contact na talaga tong sina Melton at Santos. Parang nakahawak sila sa tagiliran ni Collins dyan, tapos itong si Santos parang tapik na tapik pa yung braso niya para abutin yung bola. Kaya Warrior fans, tell me, foul naman din talaga to, 'di ba, kung makita ng mga ref? Pero yan, napabura naman din sila na no call to, do pumasok pa rin tong strong finish ni Collins. Kaso nga lang dito malinaw na malinaw po mga idol na nahawakan ni Steph tong braso ni Dunn sa offensive rebound. So medyo irresponsible move din to kay Steph kasi one foul na lang at graduate na siya, pero tumesting pa siya rito na piliting abutin ang bola kahit na ang layo-layo niya. Foul naman talaga to mga idol at this time ay natawagan na siya at hawak na din kasi niya yung braso. Ito rin po yung moment nakakashoot lang niya ng back-to-back na tres para ilapit sa isa yung laro. Sayang din pero that is a foul. Warranted naman din po itong pagiging frustrated ni Coach Steve Kerr doon sa no call mga idol. Gawa nung kung iisipin mo, if natawagan nga po ng tama, goaltending si Collins doon at counted ang tira ni GP2, edi panalo sila at 1 point lang din po ang deficit ng Clippers dito sa dub sa dulo. Though syempre, nung time na nagngangaw-ngaw nga si Kerr, hindi pa niya alam yon. Pero that goes to show lang din that every possession counts, di ba? Kaya ano po masasabi nyo sa tawagan ng laro na ito, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.